Good afternoon, ma'am. We are the students from the Paisu Kalibay. I am Vanessa Tibugras. And I'm Jessia Kailor. I'm Cristina Puba. And I am Christian Salvan. So here's our question. Walk me through your process for managing performance reviews and employee development. How do you handle underperforming employees fairly and effectively? Okay, so hello, good afternoon. Shall I speak in English or in vernacular? Huwag asa ka comfortable na Okay, sige. So, magkuhan man ta. Maging Bisaya. Doon naka-video. Hello, good afternoon. Sa inyong professor ni. Okay, so, how do you handle, Vision Reverse Daniron, nanay ko, employees, Underperforming employees. okay, those who are underperforming employees. So, so far, with my work experience since 2015, I'm not yet the head of the office. Ako na po, 2023 ako nag-start, May. So, year pa kapin. Based on our performance management system, so each employee has individual performance commitment review form. And each employee also had a department head nga maoy mo hatag og kan ay rating sa mga employees. So ang diri sa munisipyo naatay lain-lain nga mga opisina headed by the department head, which is a salary grade 24 unja na idalag uban nga mga kanang naay employees nagsulod dinja. So parihaan ni makita na to ana sa kaning mga naka-pink bitaw, so manay atong mga kada department. So kanang kinaunhan mo na yung mga department head. So kada empleyado kung unsay ilahang mga performance will be based sa ilahang mga kanang mga IPCR. So each department mao jud na sila mo focus kung unsay ilahang ginabuhat or insay sila may hatag og mga disiplina kibali sa mga underperforming nga mga employees. But so far diri sa to ang LGU naman jud pud pero dili jud to the point nga we have to deal with kanang naay kanang may disciplinary actions. Previously lang diha pero as of the moment nga I am the Human Resource Management Officer. So far, murag wala mi kaayo empleyado and nga murag underperforming. So everyone already performed their individual duties. And if ever naadyo na si mo abot, so ang proseso ana niya is kung makaya og handle, for example dinhi sa among office sa HR Human Resource Management Office na ami usa ka employee nga dili siya mo perform sa ihang mga performance. So basically me as the department head will kanang na ay hatag niya o kanang na ay kanang na ay feedback through what we call paper nga performance monitoring journal. So naaman ni by semester nga performance from January to June, July to December. So kung anang mga time mga naay dili makahimo, so among hatagan og kanang na ay feedback. After ana kung dili siya mutuman sa iyahang among nasabutan o unsa moy among nasabutan magani, maghatag siya og kanang na ay among himuan na siya og report. Unsa kung dili jud namo makaya among i-sanction dito sa mayor's office or ni mayor. So kung kuan na siya kung dili jud siya mutuman sa ijahadong mga pahimangno ba or kanatanan, he will be subject to dismissal in service board. Pero na jud po na siya proseso ng taas-taas. Dugay pa katong pag-antos kung ingana. Pero so far so good kaluis Ginoo, murag manageable ang mga empleyado so far. Because ko ka really so nga in the future pero magampo man po kanunay nga what jud intan po yung mga parabudsan. Yes, mara ta siya. Uy, uuwa na ito Second question. Describe a time you successfully resolved a complex or sensitive employee relations issue. Employee relations issue. So far po,
Wala pa. Sorry. Oh, di po ko mag-ampo nga na. Employee relations. Well, we have, right now, naami usa ka office nga murag among ginabantayan nga hopefully lang jud unta wala sila conflict within among themselves sa usa ka department kay bisan o kanang naay naami tagsa-tagsa nga mga department pero being the human resource manager management officer makargo gihapon na ang ubang mga empleyado bisan under mi tanan ni mayor. So far naami karon pero kaloy Ginoo wala jud pay kanang naay murag ningari dingdong bitaw nga jud nga kanang ingana magpatabang. Naay murag slight lang nga magpatambag lang kay mo ni mauna. Na-resolve ra naka-experience na one time murag nagpatambag sila dire kay kanang naay mo ni na sila mga conflict. But na-resolve ra pud sa ilang department. So wa ra mi ka formally o notes kung unsa may mga actions ato nga mga ma-taken unta ba diri within the office. So wala ba. Na-resolve ra sa ilang department. Okay, ma'am. So, here's the third question. What part of working HR do you enjoy the most and why does it make you feel satisfied or motivated in your job? Okay. Part sa HR job kuan kanang mag-income bitaw kanang naay di ko kaingon kanang naay mga paperworks. Actually bisag na ay mga as you can see nga daghang mga papel pero bawo lang ganahan jud ko kanang paperworks. Kanang ganahan ko mag-tan-aw or mag-organize sa mga papel nga kani siya mo ni na ana. And it really felt satisfying nga kanang mahuman bitaw kas usa ka kanang for example usa ka agenda nimo kani yes check na siya next na pod and ang HR is dili ka oy kahumanan maludsa na laman ta so ako kuman ko ning niwang hinuon so okay ra pod kay bisan usa ka stress amo kaon ko so ini kuman sa usa ka papel kuan siya routinary paperworks pag human sa usa ka papel lahig na pod unsa mahuman na pod na siya lahig na pod balik na pod ing-ana siya. So para sa ang mention nga katong individual performance commitment review adiri na sa among office among pang review ano siya balik-balik so routinary na siya kuan po malipay ra po mahuman na siya pagkahuman lain So, third question. What do you think is the biggest challenge you experience in your HR work and how do you handle or overcome this challenge? Sige, makarelate ko. Char! Sa amo ang office, karelate ko ng mga kauban. Kami punta na, kung sa'yo na-feel mo, kaya ma-feel ko nila. Marami dahil ko, something na political dynasty or sa national kanang na ay ang nakita po is kaning as you all know kung na-election kinuanay naman sila, kinutrahe naman siya ng mga mayor. Marami o kuan. Ang HR or ang human resource officer, marami o work ka na ipati ito sa burger na naas tunga, mapalaman. As far as I have remembered from one of retired civil service field office director sa Bohol, si Director Mateo, ang ito yung gi-remind sa mga HRMOs, dili jud mi dapat magpanik o politiko. We should be neutral. Pero ang nakita po so far sa ato ang political history diri sa ato ang lungsod, even other places, other municipalities, ang mga HRMOs murag kinsay admin nga previous murag feeling nila ato amo ang kanang naay loyalty. So usa na ka challenge nga ma-break sa mga local chief executives nga bago na dapat ang sa amo ang side jud is neutral lang jud mi pero dili jud malikayan nga maipit jud. So kanang inigabot sa ating timpong-ting kanang ay lingkod na bago so murag maipit ka jud mi. Anga mo ipit man taan inana si Diyos. So mo jud na biggest nga challenge kay kung sa ako ang part kung
kanang na ay manpower, wala ko'y problema sa mga kauban. Gipanalanginan ra po mi sa Ginoo nga makasinapot ra po mi. So far kana lang jud akong nakita sa pag-start na ako sa HRMO nga kanang na ay kuan politika jud. Maipit mi, so wa jud mi dapat tapigan nga mayor. Kay kanang kuan pa sa ako adyo diri ako jud ipaningkamutan jud sa akong so far lang po sa hapag pa akong na kuan sa ako galingon nga wala jud mi dapigan nga mayor. Nakarating mi kung kinsay administration among tumanon. Kaya mo jud na si Jamo ay angay mahitabo. So nga na lang. Pero nagipasabot ko ang mayor. Bitaw mo mayor na bago. So let's proceed to your fifth question, ma'am. Dali ra kita mahuman ani no. Yes, ma'am. Can you describe your main tasks and responsibilities as an HR officer in the municipality? Yes. Okay, number 1 or the kuan amo jung role sa munisipyo magpahalo na sa mga appointments sa mga newly hired employees. Pero mo jud among pinaka main task jud sa unsay kanang kuan murag amo ang main task jud sa amo ang kanang ay functions. So ang mayor mo hatag na siya og instructions naa diri mga keeping of kanina ay personal records na ana namo. So way laing nga opisina din sa atong munisipyo nga ka-keep og mga personal records kundi kami. Sa to appointment kanina ay keeper of the 201 folder man gitawag 201 files or 201 folder unja kaning registration of kaning na ay mga employees. So naana dinhi sa opisina amo nang gida-register ang tanang mga kanang na ay empleyado. So record keeper pod of kanang employees unsay mga kinsa na sila nga mga empleyado ha. Pero ang nahitabo karon mura pud mi og kuan. Mura pud mi nabatod kay mura ang nahitabo og usahay mga nahimo mi nga kada bitang shock absorber. Tanang problema sa munisipyo, diyan na mo. Ngano gadget na. Basi naahan siguro ko nilag ka ng naikuhan. Anong box, bitaw mabutangan o problema. Ang bitaw. So, pero mana si Jajo pinaka-main task na mo diri. So, tanang pahalo na, we are connected with the Civil Service Commission. So, wala in nga office nga directly kanang na ay contact sa Civil Service Commission kundi ang Human Resource Management Office. So, unsay kanang tanang mga appointments i-approve man na sa Civil Service Commission. So, tanan nga mga appointments among i-prepare from the start sa publication sa vacant position up to the kanang na ay filling up of that position. Diyan mo coordinate lang ni sa mayor o sa sangguni ang bayad. Especially kung mga salary grade 24 ang i-appoint with kuan na kanang na ay concurrence na sa to ang sangguni ang bayad. So, Sixth question, ma'am. How does the HR office support employees who struggle with balancing work and family responsibilities? O ingan na supposed to be ang sa unang kanang na ay principle is kanang na ikuan man murag work lang jud. So right now work-life balance jud ang ato ang kinapa-implement. So right now wala pa mi kanang na ay murag pagkakaroon lang jud nga andam ko sa mga angay nga mga buhatonon or mga polisiya nga atong panggahimuon nga i-approach sa ato ang municipal mayor like flexible work arrangements. So far 2022 pa man po na release sa Civil Service Commission pero karon pa na nato gina-adapt ang kanang na ay pwede sila nga maka-alternative work arrangements ang atong mga employees, ilabi na itong mga medical conditions. So, pagkakaroon, so far po hinuon, murag, previously, wala pa man po gadyoy mga kuan sa mga ibang empleyado. So, right now, karon murag naanan sa muna, i-work up na naman. Hopefully, ma-finalize yun this year. So, atong mabutang dito nga kung, for example, na medical condition nga mga employees, pwede sila maka-work from home or especially karon nga nanatay di nato matagaan ng panahon naami mga palisiya nga paghimuon nga makatrabaho ra gihapon bisan na mga emergencies or during disasters.
Second question. What HR policies has maintained discipline in the workplace? Okay. So far, amo ara yung gisunod nga policies is ang sa Civil Service Commission. And good thing, ang mga employees, maminaw ra po. So, what jud tay lain, what milain nga gisunod jud kana ra jud naara po sa Civil Service Commission nga mga palisiya. Kay Civil Service Commission, Commission on Audit kana kay ug unsay naa dito nabatid adto jud sa mga balaod, Department of Budget and Management, ug unsay naara jud adto moro jud among ginasunod. Kay ang mahitabo ko dili jud namo masunod na sila nga mga balaod or mga polisiya, sumbalik ra po sila namo. So right now, hope kanang medyo compliant ra pod ang LGU sa mga kaanin nga ana nga mga policies. Last question na. How does the HR department ensure fair recruitment and selection? Okay. Ang among ginabuhat so far dyan sa akong pag-start dyan ako sa HR mo, kanang na ay all applicants dyan amo ang gina-treat fairly. So amo dyan ginadawatan ng mga applications. Dili man namo mahanay dayon kay ang nahitabuan na once na yung mga vacant positions nga gina-post sa local government unit of Alicia kanang na ay magbuhat ra jud ni ana sa mayor kung ano sa kanila ipalihok ang maong posisyon nga pa-fill up na. Kung moingon si nga paspason pod. When it comes to accepting of applicants, among dawaton jud tanan. Wala mi bisan pag moingon nga kanang moingon nga na na so ako mismo nga na si Paco dili jud ko mo allow nga nahaw jud inon nga pang-apply ang nahitabo ani kanang na ay atong screen man na ang maong mga applications. So after ana pang hatagan sila na mag-notice nga you were shortlisted with this kanang imong gi-apply nga position, pagka man makandak ni og interview amo na jud lang gipaningkamutan. I mean sa previous practices jud diri sa LGU murag wala jud na sila napamusgan nga ingana. Right now amo jud gipaningkamutan na kanang mo agi na jud interview ang mga employees nila. So kurong-kurong lang ba. Wala jud ko relax. Jud bitaw po ning agi jud bitaw nga nagkurong-kurong jud siya. Uy, relax mo po. Japan pero makadiha ako na inuwi mo tama. Bitaw. Pero good thing na po mag-carry na po to. So, mara tayo ang ikaingon unja. Constant communication with the applicants. Pag human nga human interview, makapili na ang mayor kinsa ang ma-appoint. So padala jud na si og email. Sorry, you were not shortlisted this time. Or you were not chosen this time. Ano kasi? Mara pa nang hihimo. Hopefully nga nakahatag po itong impact sa mga applicants. Nga at least makaingon sila nga, uy, nakaagi dyan po dahil may fair nga process. So far po pwede na reklamo. Sa una lang na reklamo, sa una lang na kapita. So anyway, kung naay mo reklamo kay hapon po silang matubag. Mo po ni atang gipanghimo. So wa siguro po kay angay ikareklamo. Kuwang pa man. Sinaman ko na. Basta kay diha mi nag-OJT last time, ni-graduate na to no. Si taga-alis siya rapod. Ningon si Jadina kung sa mag-HR. Kaya naka-experience mapod si Jas amo ang tinuod nga trabaho. Paperworks kasi. Wa siya problema sa paperwork. Ang ijaha nga ka na inag-abot ko no diri mga hatag o problema ang mga empleyado. Mura po nung nahimog shock. Malag ito yung nakadihain mo ko na dyan nakagets nga. Shock absorber, madyan ko rin yung office na imbis paperworks. Bintang. Sige pa may gustong mahibaw mga single mo? Doon ka na pala yung junior eskwelahan. Thank you for your time, ma'am. I appreciate it so much. Okay, you're welcome. And wish you all success in your endeavor. Thank you so much. Okay. Pwede mo, pag-picture. Sure.